Ganito kasi yan. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran ng nakapilat mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakatao'y pinag-aagawang. Kaya naman hindi niya pinakakawalan, kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo ba, pantakal ng bigas namin ay di puno. Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagbi-tabi. Pero sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga. Aming banyo ang aking inay na may kayaman ng isang kaldero na nagagamit kapag ang aking ama ay sumildo. Pero kulang na kulang pa rin ulam na tuyot asin. Ang 50 pesos sa mag-apoy pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bakod o nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Dahil sa dami ng pira nyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mata nyo. Kaya